Yan. Salamat po sa magandang pag-awit ng kapatid na Mariel. Happy birthday po! Happy birthday! Yan, purihin ng Panginoon. At ngayon naman po ay ating pong pagbubulayan ang isang issue na napakahalaga sa panahon na ito. Kayo ho ba ay natutuyo? Yan, parang tuyo talaga o kaya daing ano. Sapagkat sa panahon na ito ay marami po ang nakakaranas ng spiritual dryness ano. Yan, spiritual dryness. Minsan ho nangyayari yan hindi lamang sa mga pastor ano, sa mga miyembro, mga leaders ng iglesia. So, ito'y isang dakilang katotohanan na hindi natin dapat isa-isang tabi. Kaya nga, no? Kinakailangan po ay talagang pag-usapan natin na ito. Ano ba ang mga dahilan? Bakit merong mga ganito, no? Yung pagkatuyo ng ating spiritualidad, ng ating pananampalataya. Kaya nga, no? Bibigyan ko kayo ng at least 6 po, no? Marami po ito. Pero magsilang panahon natin eh. Kaya bibigyan ko lang po kayo ng 6. Ano? Unang-una ay yung pong lack of prayer. Yan. Kulang ng panalangin o wala ng panalangin. No? Ang tanong ko po sa inyo, kayo ba'y nananalangin?
Regular ba ang inyong pananalangin? It's always easy to say, I'm praying. Ano? If you are setting aside to pray, that's good. But it is also important to set a time to pray with some other people around you. In other words, pwede magkaroon tayo ng tinatawag na prayer partner. Pwedeng yung couple, magkasintahan, mag-asawa, magkaibigan, magkapatid, pwedeng maging prayer partner sila. Pwedeng magkalapit, pwede isang bahay, pwedeng magkalayo. Basta sabihin nating same time. Pwede yan. So, yun ang prayer partner mo. At napakalaga na meron kang prayer partner Kasi meron taga-buliglig. Halimbawa, ang usapan nyo alas 7. Pero magbubuliglig sa iyo na, alas 7 na, manalangin na tayo. Kaya napakaganda nung tinatawag na devotion, family devotion o family altar. Sapagkat merong mga kasama tayo sa tahanan na bubuliglig sa bawat isa. Para sa ganun magpatuloy yung ating pananalangin. Alam po ninyo, ang sikreto ng lumalagong simbahan sa Amerika at ganun din sa Korea. Ito'y nasa kanilang mga libro at sinasabi ng mga pastor nila. Prayer. Sila ay nagiging malago sa kanilang espiritualidad. Sila po ay lumalago bilang simbahan dahilan sa ang pundasyon ng kanilang buhay, ng kanilang misyon ay panalangin. Panalangin. Mahigit 2 taon po ako sa Korea, South Korea. At nasaksihan ko po, naranasan ko ang pananampalataya sa Korea. Talaga hong sila po ay ganun na lamang ang kanilang pananalangin. Every day, nananalangin po sila. Alas 4, alas 5 ng madaling araw. Makikita nyo kahit na malamig, kahit nag-iiyelo sa labas, makikita nyo yung mga batang ganyan. Lumalakad papuntang simbahan. Sila po ay nananalangin, tinatawag na dawn prayer. Every day yan. 365 days a year. Every day. Tayo po kailan tayo nanalangin? Pag December 16 hanggang matapos yung Pasko, di ba? After Christmas, wala na di ba? So, napakaganda po yung ugali ng mga Koreanong ito na everyday nanalangin sila sa simbahan. Ito hindi sa bahay lang nila. Ito'y sa simbahan. Talagang pupunta sila doon sa simbahan upang manalangin, dawn prayer. Kaya marami pong mga pastor na train sa Korea, inyuwi nila dito yung ganong pananampalataya. Maganda po yan. Kaya lang, ay hindi makasunod yung mga miyembro sapagkat hindi naman na-train yung mga miyembro sa ganong pananampalataya. Na-train lang tayo mga Pilipino, pagka December 16, nag-start yung sambang gabi o sambang umaga sa atin. Okay. So, ang mahalaga po ay manalangin tayo. Hindi naman sinasabi nating ganun lamang yung kultura ng panalangin. Kung di nyo kaya yung ganun, bumuo tayo ng isang kultura na kung saan ay pwede tayong magkaroon ng regular na pananalangin. Halimbawa, ito pong family altar. Okay? O kaya naman ay brother's keeper. Basta magkaroon tayo ng regular na pananalangin. Itong misyon at panalangin, regular po sa atin ito tuwing Martes at saka Miyerkules. So, upang sa ganon, hindi tayo matuyo sa ating pananampalataya, sa ating spiritualidad, ay tayo'y nadidilig ng panalangin. So, prayer. Kung gusto nyong maging malusog sa espiritualidad, kinakailangan magkaroon tayo ng regular na panalangin sapagkat yung panalangin
ay ating pakikipag-ugnayan. Komunikasyon sa Diyos yan eh. Di ba nakapaganda ho ng ganon? Na tayo madalas na nakikipag-usap sa ating Panginoon. Maaaring yung mga anak nyo, yung mga magulang nyo, hindi madalas makipag-usap sa inyo. Ano ho? Kaya kung minsan sa panalangin, ganon tayo. No? Hindi tayo madalas makipag-usap sa Diyos. Pero kung talagang gusto natin na magkaroon ng tunay na kalusugan sa pananampalataya, ay kinakailangan po yung pananalangin. So, sa pag-aaral po ng maraming mga mananampalataya, theologians, mga Christian education professors, isa sa nakakatuyo ng spiritualidad yung kawalan ng pananalangin. So, ang suggestion po natin ay magkaroon po tayo ng regular na pananalangin. Ayan. Ano pa? Lack of church involvement. Ano? If it is hard for you to pray, it will be harder for you to be involved in a ministry. Eh, yung pananalangin, hirap na hirap ka. Yung pang church involvement, di ba? Halatang halata yun. Kaya, nasubok tayo ngayon, ngayong pandemic. Nasubok ang mga mananampalataya natin. Masigla lang tayo sa ating pananampalataya pagka walang pandemic, pagka normal, ika nga. Yung dating before pandemic, okay tayo, masaya, nagpe-fellowship. Eh ngayon, nasubok tayo. Natuyo ang ating spiritualidad. Kasi walang panalangin at walang church involvement. Ano? Hanggang ngayon, iilan lang, sasabihin ko sa inyo, ito ay totoo, at least sa buong Pilipinas, hindi ko na sasakupin yung buong mundo, no? Buong Pilipinas. Tingnan nyo yung simbahan nyo, di ba nag-dwindle o kaya nag-decrease ang ating pong church attendance. No? Kakaunti na ang sumasamba. Hindi lamang dahil sa protocol ng gobyerno, kundi talagang misa virtual, hindi na dumadalo. They don't care na. No? Kaya natutuyo sila. Sapagkat nung mga panahon na walang pandemic, hindi naman sila involved talaga sa simbahan, sa mga misyon ng simbahan, gawain ng paglilingkod. Ano? Kaya dumating itong hamon sa atin na fizzle out yung ating pong pananampalataya, yung ating spiritualidad. Kayo, mga minamahal mga kapatid, gaano po kayo involved ngayon sa simbahan bagamat pandemic? Ano? Marami pong paraan paano tayo makapag-i-involve sa iglesia, no? Na hindi kayo ika nga ay mapapahamak dahil dito sa COVID na ito, sa anumang hamon sa atin, ano? Unang-una, yung pagkakaloob nyo sa iglesia ng ating Panginoon. Kayo ho ba ay nagpatuloy sa inyong pagkakaloob? O kung kailan lang nyo maisipan? Ano? Yung ating kapitbahay, mga kasama natin sa iglesia, sila ho ba ay nakakasama man lang natin sa pananalangin? O merong mga nagkakasakit sa mga kapatid natin, nagpapadala man lang tayo ng goods sa kanila. Na kailangan po nila sa mga panahon na ito. Ano? Mga minamahal mga kapatid, marami po tayong magagawang paraan para makapaglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng ating iglesia. So, hanapin lang natin yung magagawa natin. Ang mahirap kasi ngayon ay hinahanap natin kung ano magagawa ng iglesia sa atin. No? Yan po nangyari. Iba po ang ministry ngayon mga panahon na ito kaysa nung ministry 2 years ago. Ngayon po ay halos lahat natatakot lumabas. Ay dahilan sa hamon ng pandemic at COVID na ito. Pero, of course, meron tayong magagawang paraan upang tayo makipag-involve sa ministeryo ng ating Panginoon. Araw-araw kasama nyo mga gadget ninyo. Bakit hindi kayo tumulong sa dissemination
ng misyon ng iglesia. O kaya proclamation of the gospel. Hawak nyo palagi ang cellphone ninyo. Gamitin ninyo para sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi puro chismis ang inyong dinadala sa kapwa ninyo. Ngayon, ano pa ang kulang sa atin? Lack of commitment. The idea of the church is family. Pamilya. Pamilya ng mga mananampalataya. It is more than just a community of believers. If you don't have a commitment to be a part of the community, then you will really feel that you are not a part of the family. Pamilya, di ba? Ito ang ating simula. Basahin yung Book of Acts. Yung mga disipulo, pamilya ang kanilang treatment sa isa't isa. Sa loob ng simbahan, bagamat magkakaibang lahi tayo, iba-iba apelido, pero pag ikaw naging membro ng iglesyang yan, miyembro ka ng pamilya. Hindi lang miyembro ng pamilya, you are part of the body of Christ. So, kinakailangan na ipakita mo yung commitment mo para manurture, maging matatag, maunlad ang ating iglesia. Ano bang may tutulong natin sa iglesia? Ano bang may tutulong natin sa pamilya ng Diyos, sa katawan ng Diyos? Upang sa ganon, ang katawan ng Panginoon ay makapag-ministry din naman sa iba. Kailangan po ang inyong tulong. Kasi kung iisa o dalawa, baka si diakonisa lang o si pastor lang o leader lang hayo, may hirapan naman po sila. Kailangan po kayo. Kaya ngayon po, kung kayo po nanonood, nakikinig ngayon, tingnan po nyo, ano ba magagawa nyo para sa ministeryo ng iglesia nyo? Kaya nagiging tuyot ang ating pananampalataya ay dahilan din dito, lack of commitment. Maging committed tayo. Kasi nung kayo mabinyagan, kayo maging professing member ng inyong iglesia lokal, ay nagkaroon kayo ng commitment. Hindi lang commitment covenant sa Diyos. Covenant. Kumbaga sa bakal yan, winelding ka. Hindi ka dapat matanggal kundi ka kakalawangin. Kaya mahirap kung minsan na yung ating pananampalataya kinalawang na rin, kaya napuputol na sa relasyon sa katawan ng Panginoon. Huwag sanang ganon. Kaya nawa makita ng Panginoon ang inyong commitment sa inyong covenant sa Kanya at sa Kanyang iglesia. Ano pa? Yung tinatawag pong church hopping. Ano ba yun? Kung kayo po napunta na sa Australia, meron po silang hayop doon. Ang tawag doon ay kangaroo, palundag-lundag. Ganun din kumisan yung iba Church hopping is attending one church to another within a particular area. Lalo po ngayon. Lalo po ngayon. Dahil lang sa tahanan kayo, at ilipat nyo lang yung channel na nakapag-church hopping na rin kayo. Di ba? Nung normal pa yung ating pagsamba, halimbawa, sa isang local church, doon tayo regular na sumisimba. Nakatampuan si pastor, nakatampuan isang miyembro, hindi na siya sisimba doon, hahanap na siya ng iba na siya hindi niya makikita yung kanyang dating katampuhan. Ayan, ganyan tayo kumisan. Kumisan, ayaw natin yung sermon ng pastor. At hahanap tayo ng ibang pastor na yung gusto natin yung sermon. Kasi pagka yung pastor nakakilala tayo, kumisan pag nag-sermon siya, akala natin pinatatamaan tayo. Di ba? Buti nga, hindi sila kamukha ng propeta Yung mga propeta kaya nangangamatay yan, napupugutan ng ulo. Nagsasabi ng totoo yan kahit sa harap ng mga hari. Di ba ganyan ang nangyari kay John the Baptist?
Nagsabi siya ng totoo. Kaya pinugutan siya ng ulo. Maraming propetang ganyan. Tayo itinutuwid lang ng mga mangangaral. Pero ayaw natin. Umiiwas tayo. Hanap na lang tayo ng iba. Yung tayo ipapalakpak, sasaya, ano. Kaya tingnan po ninyo, kahit lang sa Facebook, ano, hindi ipopost yung ministeryo ng iglesia o ng pastor na yon. Anong nakalagay sa kanilang mga page nila sa social media? Ay yung ministeryo ng kapitbahay o ng ibang pastor. Kasi yun ang gusto nilang marinig at sabihin sa iba. Ayun ang lack of commitment sa kanilang iglesia lokal. Mas committed pa sila sa ibang iglesia lokal. Kaya in a sense, that is church hopping, ano? Palipat-lipat tayo para tayong kangaroo. Yung ating pananampalatayang kangaroo. Ayan. Palundag-lundag yung ating commitment, yung ating pananampalataya, ano? At nawa po hindi ganon. Kundi tayo po ay maging committed sa local church po natin. Kasi yan local church na yan ang pamilya mo eh. Di ba? Yan ang pamilya mo, yan ang kumakalinga sa iyo. Kaya pagka umalis yung pastor, huwag mo na sundan. Okay lang yun na sa local church nyo ay magministeryo ka kahit di mo gusto yung pastor. Kasi pamilya mo yan eh. At yung bagong pastor na yan, magiging pamilya mo na rin yan later on. Magkakaintindihan kayo. Talang ganun eh. So, para hindi matuyo ang ating pananampalataya, mga minamahal mga kapatid, iwasan po natin itong maging kangaroo, no? Church hopping na ito. Amen po ba? Ang panlima po ay pessimistic attitude, no? Yung attitude na palagi kang negatibo, no? Pessimism will only lead you to have spiritual dryness. It burdens you with problems, with discouragements that you see inside the church, with the critical attitude that leads you to be cold-hearted to other individuals that you may not like. So, dahil sa ikaw ay pessimistic, lahat ng nakikita mo sa iglesia, negatibo. Sisiraan mo pa. Sasabihin mo sa kapitbahay mo, sa kapamilya mo, yung mga negatibong nakikita mo. Paano na ngayon ang evangelism ng iglesia? Paano na ang pananampalataya mo? Sa halip na magdala ka sa Panginoon, nagtataboy ka. Nagtataboy ka sa ating Panginoon. Sana po ay hindi ganoon, Huwag tayong maging negatibo sa ating pong pananampalataya, sa ating pakikipagrelasyon, sa ating pong mga kasama, sa ating pong iglesia. Mga minamahal mga kapatid, kung ayaw nyo na maging tuyot sa pananampalataya sa inyong spiritualidad, iwasan po natin maging negatibo tayo. Especially pagka June and July, lalabas po napakaraming negatibo po yan sa loob ng simbahan kasi kuminsan po yan nagpapalitan ng mga manggagawa at lalabas dyan ang lahat ng negatibo. Negatibo against the workers at gayon din sa mga miyembro. Ika nga yan ay honeymoon period. Mag-unawaan sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa, sapagkat kayo ang pinagsama ng Panginoon sa katawan ng ating Panginoon. So, sa halip na hanapin natin yung negatibo, yung pangit sa ating kapwa, hanapin natin yung maganda sa kanya. Naalala ko yung kwento na narinig ko medyo matagal ng panahon. Ito pong matanda na ito ay kilala do sa barangay na hindi po siya nagsasalita ng pangit sa kapwa niya, ng negatibo. Hindi, kahit anong mangyari. Kaya balitado siya sa ganon.
One time, gustong subukan siya ng mga kababaryo niya, no? At one time, pinuntahan siya ng mga kababaryo niya at ikinuwento sa kanya, "Lolo," ganyan, "ano po yung masasabi niyo dito sa aso na ito? Itong aso na ito, marami na pong kinagat. Salbahe po itong aso na ito. Ano pong gagawin natin? Kailangan ba nating patayin na itong aso na ito?" Matagal na nag-isip yung lolo. At nagsusulat siyang ganyan sa ibaba para nag-iisip lang. Wala namang talagang sinusulat, ano. "Lolo, anong masasabi mo sa aso na ito?" Sinagot na sila ng lolo. "Tingnan niyo kahit itong asong to. Napakaputi ng kanyang ngipin." Mga minamahal mga kapatid, pagka tayo tumingin sa kapwa natin, marami po tayong makitang pangit kung yun ang titingnan mo. Pero kung hahanapin natin yung maganda sa kanya, hindi naman tayong makikita, di ba? Yung mga teacher, may example na ganito yung whiteboard, whiteboard. Talagang crystal clear ka nga, Tapos sabi nung teacher, "Class, ano nakikita nyo sa whiteboard na ito?" Taasan ng kamay yung mga bata. "Nakikita po namin yung isang tuldok sa gitna." Sabi nga yan. Nangiti lang yung teacher kasi lahat nakita yung napakaliit na tuldok sa gitna ng whiteboard na napakalinis. Tama naman kayo, sabi niya. Pero ang nakikita nyo lang yung napakaliit na tuldok. Hindi nyo ma-appreciate ang kaputian ng whiteboard na ito, ng board na ito. Kumisan ganyan po tayo, di ba? Nakikita natin yung pangit sa kapwa natin, hindi yung maganda niyang ginagawa. Sana po wag tayong maging pessimistic. Now, the last one is love of money. Yung pagmamahal sa salapi, alam po niyo, pagka kayo masyadong involved sa pera, o ika nga sa inyong trabaho, kasi yun ang magkatambal, kuminsan nadadry yung ating pananampalataya. Ano ba ang katwiran natin? "Pastor, hindi ako makakasimba sa linggo kasi meron akong trabaho." Pastor, kasi meron kaming business nung panahon na yon. Hindi po ako pwede. Di ba? Tingnan po natin. Kuminsan ganyan ang katwiran natin. Akala natin okay. Sa pastor okay yan kasi nakikita niya yung positibo kahit na negatibo yung ginagawa mo, Pero sa Panginoon, hindi ka good. Kasi mas minamahal mo ang salapi, minamahal mo ang buhay na ito kaysa yung paglilingkod mo at pagmamahal mo sa Diyos. Imagine, minsan na nga lang kayo magkikita ng Panginoon sa simbahan, hindi ka pa makita. Saan ka nakikita? Sa trabaho mo, di ba? Naghahanap ka ng maraming pera. Pag marami ka ng pera, minsan sa'yo lang yun, kaya sa bisyo mo. Hindi ka nga nagbibigay ng ikapu mo sa iglesia, di ba? Sabihin nyo naman din, aray. Love of money. So, lahat pong ito, mga minamahal ng mga kapatid, ay mga hindrance po sa ating pananampalataya at paglago sa ating Panginoon. Ulitin natin yung 6 na ito, kung ano-ano ito. Tandaan nyo ba? Lack of prayer. Ayan, lack of prayer. Ayan. Pangalawa, lack of church involvement. Lack of commitment. Yung church hopping or hopping, pessimistic attitude,
Ayan. At love of money. Now, ang tanong nyo, paano namin ma-overcome itong spiritual dryness na ito? Unang-una, sow for yourselves righteousness. Both Old and New Testaments teach us the spiritual principles that you reap what you sow. God's Word says to sow righteousness, sow right things. No? So, ikaw ay magtanim ng tama. Magtanim ka ng mabuti. Ano ba yung mga itatanim natin? Unang-una, magtanim ka sa sarili mo. Manalangin ka palagi. Mahalin mo ang ating Panginoon. Magtanong ka sa ating council, sa ating local church, ano bang maitutulong natin? Yun po ang pagtatanim ng pananampalataya, ng kabutihan sa ating Panginoon. Ano? So, kinakailangan po, hanapin natin yung bagay na yon. Magtanim po tayo ng mabuti. Kung ano po itinanim natin, yun ang aanihin natin. Di ba? Magtanim ka ng kamote, ani ka ng kamote. Di ba? Masarap yun. Magtanim ka ng puno ng saging, ani ka ng saging. So, ano man ang ating tinanim, dapat yun ang ating aanihin. Kung magtanim tayo ng mabuti, most likely, mabuti ang ating aanihin. Pangalawa, reap the fruit of unfailing love. When righteousness has been sown, we will naturally begin to harvest the fruit of unfailing love. And God loves everyone. But the fruit, the benefits of that love, come to those who are moving to establish God's righteousness as the standard for their lives. So, kung tayo po ay nagtanim ng mabuti, mag-aani tayo ng mabuti. At ito maganda, yung pagmamahal, no? Ay aanihin natin yung pagmamahal ng Diyos. Naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos at lalo nating aanihin ang pagmamahal ng Diyos kasi yung ating pananampalataya ay nagtatanim ng mabuti. Ano po ang gusto nyo na anihin? Yung hindi maganda o yung maganda? Siyempre yung maganda, no? At tayo po'y magbubunga ng prutas ng pag-ibig. Praise the Lord. Now, pangatlo, yung break up your unplowed ground. Ano ibig sabihin nun? Unplowed ground is a picture of the unrepentant life. No? The rain of God's righteousness will not soak in and change a life that is hard and unrepentant. So the command here is repent, change, go a different direction. So, anong ibig sabihin dito? Kinakailangan po ay makita natin ang ating sarili na talagang nagbabago. Magsisi ka sa mga naging kasalanan mo, magbago ka, no? At magpunta ka sa isang mas magandang direksyon. Dati-rati, ang direksyon natin ay hindi maganda, di ba? Ngayon nga, kung gusto natin yung nano-nurture na pananampalataya, hindi tayo magkaroon ng spiritual dryness, kinakailangan ay makita sa ating buhay yung repentant life, no? Yung merong direksyon na kung saan ay patungo sa ating Panginoon. Now, yung pang-apat ito, it is time to seek the Lord. Sabi doon sa Hosea 10:12. Hosea gives great hope to us today. When we have broken up the unplowed ground in repentance and begin to seek the Lord with all our heart, then
the promise comes. So, ano po ang ibig sabihin dito, mga minamahal na mga tagapakinig? Panahon na upang hanapin natin ang ating Panginoon. Sapagkat ito ang kinakailangan natin. No? Kamukha ngayon, nagrereklamo tayo dahil pandemic nga, no? Halos lahat ng pamilya ngayon ay walang ligtas sa COVID na ito. Pero, noong nakaraan ay pinag-aralan natin na ang formula lang dito, kung nakalimutan nyo na, 2 Chronicles 7:14, ano? Yung pong hanapin ang Panginoon. Ito rin po ganon sa Hosea, no? It is time to seek the Lord. Hanapin natin, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Hindi ko ibig sabihin, hanapin nyo yung bahay niya, no? Huwag muna. Pag nakita nyo, wala na kayo rito, di ba? So, hanapin natin, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba ang kanyang kalooban sa atin? Ano ba ang gusto niyang pagawa sa atin? Ano ba ang gusto niya sa ating iglesia? Yun ang hanapin natin. At pag hinanap natin ito, ay nahanap natin ang ating Panginoon. Now, pag nagkaganon, it is the Lord Himself who comes in response to a repentant, seeking heart, ready to shower His righteousness upon us. It is Jesus Himself in the midst of His people, receiving our worship and showering upon us the blessings of His presence. Kayo, mga minamahal na mga kapatid, sa mga panahon na ito, I believe, gusto niyo yung talagang mag-shower ang blessing sa inyo. Shower of righteousness, ano? Lukuban kayo, yakapin kayo ng ating Panginoon, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Ang mahirap lang sa atin, mga minamahal mga kapatid, ay tayong lumalayo eh. Tayo, kaya nga natutuyot yung ating pananampalataya. Lumalayo tayo sa Kanya. So, sa gabing ito, ang aral sa atin ay magbalik loob sa Panginoon. At tayo po ay maghanap kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. At tulungan po nating ma-revive ang mga simbahan natin. Sapagkat sa panahon na ito, kailangan po kayo, mga minamahal mga kapatid. Tingnan po ninyo kung ano ang magagawa ninyo para sa misyon ng Panginoon, para sa katawan ng Panginoon. Hindi yung kayo ang naghahanap. Hindi naman kami pinapasyalan ng council namin, ng pastor namin. Kayo ba'y nakapagsimba na? Kayo ba'y nakagawa na ng ministeryo ng Panginoon sa mga panahon na ito? O nagtatago kayo? Meron kayong maliit na may tutulong, tinatago nyo pa. Nagiging pessimistic pa tayo, di ba? Huwag na nating daanin sa ganun. Hindi natutuwa ang Panginoon doon. Iisa lang natutuwa doon, yung kalaban ng Panginoon. Hanapin po natin kung ano ang ating maitutulong sa misyon ng Panginoon. At tayo po, pag ginawa po natin ito, yung pong ating tuyot na pananampalataya, yung ating pong tuyot na espiritualidad, ay magkakaroon po ng panibagong buhay. Magkakaroon ng revival, ika nga. So, kung gusto nyo na ma-revive ang inyong pananampalataya sa Panginoon, subukan natin gawin ito. At naniniwala ako na tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Yan, mga minamahal mga kapatid, at salamat po sa inyong pakikinig, sa inyo pong pagsali sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Kung meron po kayong opinion tungkol sa ating pong pinag-aralan sa gabing ito, ay post nyo lamang dito sa ating pong video, dito po sa ilalim ng video, ano, para makapasok po dito sa sistema ng StreamYard, ano. At mamaya-maya po ay babalik tayo, ano, at babasahin po natin
yung inyong mga prayer request na hindi nakalagay sa slides. Yung iba na mga nag-text sa akin, nag-message, nandun na po sa slides. Kung hindi, meron pa tayong pagkakataon. Mapapansin nyo siguro kanina, meron pang tumatawag, hindi na natin masasagot yun. Nag-broadcast na tayo, no? So, kung kayo po ay talagang merong prayer request, huwag naman po sa panahon ng 7 to 8, sapagkat panahon na ho ng live broadcast yun eh. So, salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa gabing ito. At tayo po yung papatuloy. Ako po ibabalik. Diyan lang po kayo at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, ang siya ninyong maranasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin. Magbigay ng may kagalakan. Ayan, tayo po'y magbabalik sa ating pong gawain sa gabing ito. At siyempre pa, tutungo tayo sa social media na kung saan ay marami po tayong tagapanood. Tingnan po natin dito. Ayan, bumabati ang kapatid na Esther Matias. Si Mrs. Cleope Parungaw. Mabati sa atin si Jaconisa Mary Grace Bidad. Ayan, salamat po. Si Brother Gerson Arellano ng Northwest. Ayan, puri ng Panginoon. Si Atilira mula po sa Balok, at mabati sa atin at sa ating pong mga awit kangina. Si Bishop Joey Lapita, regular nating
audience dito. Purihin ng Panginoon. Si kapatid na Marlo Domingo. Yan, bumabati sa ating. Si kapatid na Edita Maglangki. Yan, mabati sa atin. Meron pong opinion si Bishop Joey Lapitan. Sabi niya, dito po sa amin sa CBTHW, saan ba yun? Sa Cavite ito, Bishop, ano? Wala kaming face-to-face na pagsamba. Pero yung tithes and offerings ng mga members at ay kanilang binibigay yan, yun ang involvement nila sa church. Yan. At sabi niya, 4 yung pastor nila doon, sobra-sobra yung financial blessings. Amen. Sana makarating dito yan. Sabi nga nung ating mga kabataan sana all. Excellent. Yan. So, purihin ng Panginoon. Si Merlin Jimenez Salvador mula sa Liaga. Siya ay bumabati sa atin. Yan. Another comment ni Bishop Lapitan. Makita sa atin ang talagang commitment bilang mananampalataya. Amen. Tama po yun. Si kapatid na Benita Isidro Mauyaw bumabati din sa atin. At mula naman sa England, si Reverend Leonardo Alvaro. Yeah. Kung nagtanim ng isang seed ng mais at isang o dalawang seeds lang ang aanihin mo, ay lugi ka. Isang itatanim pero mas marami ang ating aanihin. Ang ibig lang sabihin doon, magtanim ka at ikaw ay mag-aani. Amen. Bumabati ang kapatid na Erin Robiel Santiago. Sabi naman, tugon naman ni Bishop Lapitan, magtanim tayo ng magtanim ng mabuti o kabutihan para sa iba. Tama po yun. Mula kay Reverend Flora Angeles Parillo, muabati sa ating. At gayon din si kapatid na Beth Palacio. Salamat po sa inyong lahat. At nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon sa ating pong pang-araw-araw na buhay at pananampalataya. Ano po? Now, tayo po ay tutungo na sa pananalangin kung wala na pong nakapost dito. Ano ho? Kaya tayo po ay mananalangin. Next time siguro ay ipapahiram ko sa inyo isang link at pwede po kayong manalangin. Pero ngayon ho kasi medyo magagahol na tayo at mahirap pumasok sa StreamYard kung hindi natin to kabisado. Ano ho. But anyway, tayo po ay mananalangin sa pagkakataong ito at nawa po ay samahan niyo po kami sa pagkakataong ito na manalangin sa ating Panginoon. Ano ho? Ang pananalangin ay mabisa. Kaya nga ang pananampalataya ng nananalangin ay they can move mountains. Ayan, biblical po yan. Ayan. So tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito. Tayo po ay yumukod at tayo po ay manalangin. Lord God, kami po ay lumalapit sa iyong ngayon sa diwa ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Salamat o Diyos sa lahat ng ginawa mo sa amin. Salamat o Diyos sa mga pagpapala, pagmamahal mo sa amin. Alam mo, Panginoon, na hindi namin kayang suklian ang mga ipinagkaloob mo sa amin. Ngunit kami nahandang maglingkod, magmahal sa aming kapwa bilang tugon sa iyong pagmamahal sa amin.
Nawa, Panginoon, akayin po kami sa kabanalan at makita mo ang bawat sa amin na nananampalataya, nagsisisi sa mga kasalanan namin. Hinihiling namin, O Diyos, sa pagkakataong ito, na naway makita namin ang aming sarili na nagtatanim ng mabuti, nananampalataya sa iyo, nagbabago ng direksyon, nagmamahal sa iyong iglesia, upang sa ganon maging tagumpay ang iyong misyon sa amin at sa aming iglesia. Ngayon nga, Panginoon, nakita mo ang aming slides, aming tinataas sa iyo ang mga kapatid namin na nagdaraos ng kanilang kaarawan, kanilang anibersaryo. Tinataas din namin, O Diyos, ang mga kapatid naming nasa ospital. Yung iba'y umalis na at nagpapagaling sa kanilang mga tahanan. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pagpalang kamay ang siyang magpatuloy sa kanilang buhay. Patuloy mong pagalingin, kalingain ang mga kapatid naming nagdurusa sa mga ospital, sa kanilang tahanan, dahilan sa COVID-19 at iba pang mga karamdaman. Hinihiling po namin, O Diyos, na bantayan mo sila at isugo mo ang lahat ng iyong mga anghel upang sa ganon ay mabantayan ang iyong mga anak. Hinihiling po namin, O Diyos, ang spirito ng COVID na ito ay umalis na sa mundong ito upang sa ganon ang iyong spirito ang siyang mangibabaw. Hinihiling po namin, O Diyos, sa pagkakataong ito, na nawa ay mangibabaw ang iyong espiritu, ang iyong salita, mangibabaw ang iyong kalooban sa mga iglesia. Buhay mo, O Diyos, revive the spirit of our members, of our friends, upang sa ganon ay magpatuloy sila sa kanilang calling, sa kanilang ministeryo na iyong pinagkaloob. Lord God, aming inilalapit sa iyo ang aming pong mga tahanan. Kung sakali at nagkukulang kami sa pananalangin at paglilingkod sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon, at nawa, O Diyos, ay ibalik mo sa amin ang dati naming sigla sa pakikipag-usap sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, sa pamagitan ng aming iglesia lokal. Lord God, amin ding itinataas sa iyo ang ministeryo at misyon ng aming mga kapatid. Saan sila naroon? Sa Cavite, mayroong sa England, sa iba-ibang parte ng Nueva Ecija. Saan man sila naroon ngayon, Panginoon? Saan man ang kanilang ministeryo, hipuin mo sila, O Diyos, at ingatan mo sila sa lahat ng pagkakataon. Nawa, O Diyos, dumating ang pagkakataon na kami ay magsasama-sama sa isang fellowship na nagagalak sapagkat hindi mo kami pinabayaan. Kami ligtas at kami ay magpapatuloy sa ministeryong iniatang mo sa bawat isa sa amin. Lord God, amin din tinataas sa iyo ang ministeryo ng misyon at panalangin. Lumalago po ang aming ministeryo at ngayon nga po ay magbubukas kami ng Radio FM at nawa, O Diyos, ay magtagumpay ito sapagkat aming itatanyag ang iyong pangalan. Itatanyag namin ang iyong salita sa lahat ng dako. At nawa, Panginoon, ay magtawag ka ng mga sponsors namin na talagang magsasakripisyo upang maitaguyod ang ministeryo ng pamamahayag na ito. Hiniling po namin, O Diyos, sa pagkakataong ito. Kung meron kaming mga kapatid na merong problema, may kalungkutan, ano man ang hamon sa kanilang buhay, huwag mo silang pabayaan, O Diyos. Ingatan mo sila, itugunin mo ang kanilang mga panalangin sa iyo ngayon.
Huwag mo silang pababayaan sa buhay na ito na lugmok at tuyong-tuyo ang pananampalataya. Buhayin mo ang pananampalataya namin. Revive us, O Lord, upang sa ganoon kami ay magpatuloy na mayroong kagalakan sa ministeryong iniatang mo sa bawat isa sa amin. Kung mayroon kami mga kapatid na nagkukulang sa salapi, sa pagkain, Lord, huwag mo silang kalimutan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang pangailangan. Lalong higit, O Diyos, sa mga kapatid naming nasalanta ng mga sakit na ito, ng COVID na ito. Milyon-milyon ang kanilang inuubos at nagkakaroon sila ng malaking utang. Hiniling namin, Panginoon, na ituro mo sa kanila kung sila makakuha ng salaping gugugulin nila sa kanilang medication, sa kanilang hospitalization. Lord God, wala po kaming ibang lalapitan kundi ikaw lamang. Kaya nawa, O Diyos, huwag mo po kaming kalimutan. Ipagkaloob mo po sa amin ang aming mga kahilingan na ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot daing. Amen.